Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Dadako po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito patungkol po sa salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin yung tinatawag po nating pangako sa iyo. Pero bago po natin pagpatuloy yung pag-aaral, kagaya ng pangako ng Lord, hingi tayo ng tulong sa Kanya para maunawaan, maintindihan natin ang Kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil mayroong pagkakataon kagaya nito na kami po ay pwede mag-aral ng iyong mga salita. At gaya ng iyong pangako, kapag kami lumapit sa iyo, ipapaunawa, ipapaintindi mo sa amin ang iyong salita. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng paghawak namin sa iyong pangako, maintindihan, maunawaan namin ang iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming salamat na langin. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 25:11, ang iyong pangako, Yahweh, sana ito pa rin, ang marami kong salay iyong patawarin. Alam niyo po, isa ito sa mga pangako ng Diyos na napakaganda panghawakan natin, yung patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, sino nga ba yung taong makakaranas sa mga pangako ng Lord? Of course, yung nakatikim po ng kapatawaran. Sino ito? Letter A, yung mga taong gumagalang kay Lord. Sabi po rito sa awit 25:12, ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila'y palaging sasagana, mga anak nila'y magmamana sa lupa. So, itong pangako na ito, binibigay ng Lord doon sa mga tao na merong respeto sa Kanya, of course, sa Kanyang mga salita. Hindi naman po pwedeng re-respetuhin mo si Lord nang hindi mo i-respeto ang Kanyang salita. So, kasama po yan, magkasama nila. At ang pangako ng Lord, palaging sasagana. At hindi lang ako, maski yung aking mga susunod na saling lahi ay magmamana. No? So, kailangan ipasa ko lang itong mensahe na binigay sa akin ng Diyos, sa aking mga anak, at kayo pong mga nanonood. Sabi po rito sa awit 37:9, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa kalupain, at doon tatahan. Ngunit ang masama ipagtatabo yan. Again, ito raw, yung mga tao na gumagalang, nagtitiwala kay Lord, mabubuhay, ligtas palagi sa lupain, at doon tatahanan. So, ibig sabihin, meron tayong gagawin para makamtam natin yung pangako ng Lord. Gumagalang kay Lord. Ang tanong, gumagalang ka ba, kapatid, kay Lord? Kasi kung gumagalang kay Lord, para sa'yo itong pangakong ito. Pangalawa, no, sabing ganon, pangako ng Lord, makakamtam natin kung tayo magiging masunurin. Letter B, masunurin kay Lord. Awit 25:14, sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipapaunawa niya sa kanila Kanyang kasunduan. Di ba, may kanta po tayo? Anong kanta natin? I am a friend of God. I am a friend of God. Di ba, may kanta po tayong ganon? Totoo po ito. Isipin mo na lang. Di ba? Halimbawa, parang ganito kasimple. Maging kaibigan mo o katropa mo, yung mayor lang, kahit yung mayor lang ng bayan ninyo. Hindi ba? Ang sarap, lahat ng mga bagay na gusto niya gawin doon sa bayan, sasabihin sa ipapaunawa niya. Bakit kailangan niyang gawin yun? At ang maganda nito, bibigyan ka pa ng kasunduan. Ano yung kasunduan? Meron kang favor. No? Meron kang favor. Hindi pa pwedeng wala. Mayor pa lang yun. Paano pa kaya kung yung tatay natin sa langit, ang sinabi na kapag masunurin tayo, lahat ng mga bagay papaunawa sa atin. Yung tatay nga lang natin dito sa lupa di ba? O kung sino man yung guardian natin, di ba? Kapag tayo maging masunurin, ituturing tayong kaibigan. Di ba sarap nun? Yung tatay mo, nanay mo, o guardian mo, tita, tito mo, is
dahil sumusunod ka sa sinasabi nila sa'yo, meron kang favor. Merong favor na bibigay sa'yo. Ituturing kang kaibigan. At lahat ng binabalak nila o iniisip nila, ibibigay sa'yo, sasabihin sa'yo. Di ba sarap nun? Pinagkakatiwalaan tayo. Bakit? Kapag masunurin. Nangyari po ito kay Abraham. Sabi po rito sa Genesis 18:17. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yun niyo po dahil kaibigan ng Lord itong si Abraham, lahat ng mga gagawin ng Diyos in the future, sinasabi niya kay Abraham. Verse 18, bakit gagawin ito ng Lord? 18, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Which, ito po yung Israel. Alam niyo naman po natin nangyayari sa Israel. Maraming gumigera, maraming lumalaban sa kanya, pero still nakatayo. Noon pa, maraming persecute sa kanya, pero still nakastand. Actually, mga ibang sa kanya, yung mga gustong eliminate ang buong Israel, sila ang na-eliminate, yung mga lahi nila na wala na. Pero Israel is still standing. At sa panahon natin, gusto pa rin silang burahin, pero hindi sila mananalo sa Israel. Bakit? Kaibigan ng Lord yung ninuno nito Sino? Si Abraham. No? Si Abraham. Sabi rito, sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalait. Pansarap po nito. Magiging channel of blessing tayo. Kapag tayo ay naging masunurin kay Lord, yung mga bagay na ibibigay niya sa ibang tao, idadaan sa atin. Ano ibig sabihin? Pagpapalain tayo. Bakit? Kasi gusto ng Lord makita yung kapangyarihan niya sa buhay natin. May pangako si Lord. Kapag gumagalang tayo kay Lord, pagiging masunurin natin kay Lord, hindi po pwede na mabaliwala yung ginagawa natin para kay Lord. Hindi po pwede. Meron at meron siyang gagawin. Pangatlo, pangako ng Lord na gagawin niya, pagpapalain niya, sino? Yung umaasa kay Lord. Umaasa. Awit 25:15. Si Yahweh lamang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Alam niyo po, marami ng mga tao ang naglagay ng security, lahat ng bagay para protektahan yung buhay nila. Pero mayroon po mga namatay. Di ba? May mga napanood tayo. Yung papatay pala sa kanya, babaril sa kanya, yung mismong security niya. Mayroon pong ganyang istorya. True story po yan. Pero ito, sabing ganon, kapag umaasa tayo kay Lord, maliligtas daw tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya sabi niya rito sa awit 33:18, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Tanong. Ang tanong lang, nagtitiwala ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Kung nagtitiwala tayo kakalingain ng Diyos. Verse 19, hindi hahayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Brin yun, yung iba, hindi kumakain, tayo kakain. Actually, nararanasan po natin yan. Ikaw, kapatid, ikaw. Di ba napapansin? Yung ibang mga taong nasa paligid mo, hirap na hirap, pero ikaw hindi. Hindi mo ba napapansin? Na yung iba walang makain, pero tayo kumakain. Dapat pagpasalamat natin kay Lord yan. At ito, nangyayari lang ito doon sa mga tao na umaasa lamang kay Lord. No? Hindi tayo pwedeng umasa doon sa trabaho natin. Maraming mga tao umasa, sabi na, hindi sila magugutom. Nagsara yung kumpanya. Saan sila napunta? Bakit? Kasi ang pag-asa lang natin, tanging nasa Lord lang. Nasa ating Panginoon lang. Madami pang mga pangako ang Diyos sa atin, di lang para dito, kundi maski sa pangwalang hanggan. Ang pangako ng Lord, hindi lang sa panahon natin, hanggang sa mga susunod na panahon, hanggang sa kabilang buhay, pangako ng Diyos. Ano yun? John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Ito yung sinasabi. Diba? Hindi hahayaang sila'y mamatay kahit pag gutom sila'y binubuhay. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, even sa pagdating ng panahon na aalis tayo sa mundong ito, hindi tayo mapapahamak. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. At hindi lang po yan ang pangako ng Diyos. 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, hindi lang pala tayo kaibigan. Ituturing tayong anak ng Ama na nasa langit. Again, na-imagine na ho ba ninyo? Na-imagine na ba natin? Kung gaano kasarap, kung gaano po tayo matatawag na napakapalad na tayo tuturing na anak ng Diyos. So, kapag anak ng Diyos, hindi po pwede na mapapahamak. Kapag anak ng Diyos, hindi po pwede na mabaliwala lahat ng ginagawa natin. Kapag sinabing anak tayo ng Diyos, lahat ng pangako para sa mga anak ibibigay. Pangako ng mga tatay at nanay sa kanilang mga anak, pag-aaralin sila. Pangako ng mga nanay at tatay, hanggang sa huling hininga nila, makakaya na ibibigay nila yung lahat ng pwedeng ibigay sa anak. Lalong-lalo na po yung ating amang nasa langit. Everlasting, eternal, na pagpapalang pagkakaloob sa atin. Kapatid, sa mga oras ito, di ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Di ko alam kung saang yugto ka ng buhay mo sa panahong ito. Pero ang pangako ng Lord, kung siya igagalang natin, magiging masunurin tayo at umasa tayo sa kanyang mga pangako, lahat ng sinasabi na pagpapala ng Diyos na hinihingi natin, kailangan natin para mabuhay tayo, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay, ipagkakaloob ng Diyos. Gusto mo bang maranasan ito? Gusto mo ba talaga na ngayon pa lang mararanasan mo yung sinasabi na pagpapalain ka dahil gagamitin ka ng Diyos sa daluyan ng pagpapala? Napakasarap po maranasan itong mga bagay na ito. Wala ka nang mahihiling pa. Yung tipong kahit na anong gawin mo, lahat saan ka pumunta, mayroong blessing. Yung lahat ng hahawakan ng kamay mo, pagpapalain. Yung tipong aapakan ng mga pata, lahat ng pupuntahan mo, pagpapalain ng Diyos. Pangako ito ng Lord. Sa mga gumagalang sa Kanya at naging masunurin at tumaas kay Lord. Utos ng Diyos na tayo sumampalataya sa kaisa-isang anak na walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Utos ng Diyos na tanggapin natin at sumampalataya tayo sa Kanyang anak upang tayo ituring na Kanya ring mga anak. Gusto mo ba ito, kapatid? Gustuhin mo. Dahil ito yung tanging paraan para makatiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Panginoong Sus, naririto po ko. Isang tao nangangailangan ng inyong kalinga at ang inyong pagmamahal. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala at pagkakamali. Sa oras ito, Panginoon, ako po'y sumasampalataya na tanging ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Sus. Kapatid, isa sa mga pangako ng Lord, maraming pangako ng Lord, pangako niya, kung tayo mayroong karamdaman, tayo bibigyan niya ng kagalingan. Kaya sa mga oras ito, kapatid, kung ginawa mo, binigay mo, tumanggap ka, sumampalataya ka sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon. Pwede mong hilingin sa Kanya. Meron kang karamdaman? Sige, sabihin mo sa Kanya ang iyong karamdaman. Willing ang Lord gumawa ng himala sa iyong kalalagayan. Sige, hilingin mo kagalingan. Opo, Panginoon. Opo, ikaw ang aming dakilang manggagawa. Maranasan namin ang totoong kagalingan ng gagaling po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Kagalingan po, Lord. Kagalingan. Emotionally, meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong asawa,
sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa loob ng tahanan, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na iyong ginagawa, kinalalagyan. Ito yung pagkakataon. Ihingi ng tawad, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, at kung kinakailangan, lapitan natin tao na nagawa natin ng pagkakamali, lumapit tayo sa kanila. Alalahanin natin sa mga oras na ito. Ipaalala sa atin ng Lord para magkaroon ng pagkakataon, humingi tayo ng tawad sa kanila. O kung sino man yung nagkamali, nagkasala sa atin, at nahihirapan kang patawarin, kapatid, tandaan mo, tayo hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Sinabi niya yan sa kanyang mga salita. Ng ating Panginoon nakapako sa krus, anong sabi niya? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. Kapatid, di pa humingi ng tawad ang ating Panginoon. Ang hindi pa tayo humingi ng tawad, pagkakasala natin, pinatawad na tayo. Pero gusto ng ating Panginoon, sabihin natin ito. Pagpapakita ito ng pagpapakumbaba. Pagpapakita ito. May problema ka sa iyong spiritual na paglago, may mga hadlang, pagkakataon ito, hiningin mo sa Panginoon. Dahil hindi gusto ng Diyos na yung kanyang mga pangako hindi mo maranasan. Hindi natin maranasan. At ang isa sa mga hadlang, yung ating mga spiritual bondage. Hilingin natin sa Panginoon, makalaya tayo rito. Sa lahat ng klase ng bisyo, makalaya tayo. Dahil physical na katawan, pag-aari ito ng ating Panginoon. Ito'y templo ng kanyang Espiritu Santo. Hindi natin dapat sayangin. Hindi natin dapat sirain. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng tunay na kalakasan. Kasi gagamitin tayo ng Lord. Pangako niya yan. Gagamitin niya tayo na magiging channel of blessing. Pero hindi tayo magiging channel of blessing kung meron tayong problema. Spiritually. Idolatry, witchcraft, horoscope, superstitions, traditions, makalaya tayo. Gusto ng Diyos yung kanyang mga salita lamang ang ating susundin. Financially, sa mga oras ito, nahihirapan ka. Isa sa mga pangako ng Lord, lahat ng pangangailangan ibibigay. Tulungan natin, humingi tayo sa Lord. Natulungan tayo na gamitin natin ng tama ang kanyang mga resources sa binigay sa atin. At kung tayo walang trabaho sa mga oras ito, ito yung pagkakataon, hingin mo sa Panginoon, yung trabaho na hindi magiging hadlang para sa pag-serve natin, pagpupugay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo ang aming bansa. Kitang-kita po ninyo ang kalalagayan ng aming bansa. Tulungan niyo po ang aming mga leader, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, upang makita po ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Na maisip nila, na makita nila, na ikaw ang tanging pag-asa namin. Gamitin nila ang kanilang posisyon para ang iyong mga salita ay tunay na i-practice, magamit mo. Gamitin po nila. Magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo. Maging ang aming mga military, mga kapulisan, bigyan niyo rin po sila ng banal na takot sa inyo para hindi po nila gamitin ito sa pang-aabuso. Diyos, gamitin nila kanilang kapangyarihan para mapa-implement ang peace and order ng aming bansa. Ngayon na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ng aming mga kapatid, digiriw ng kaarawan, anniversary, pagpalain po ninyo. Salamat dahil sa binigay pong extension ng buhay, sa extension ng pagsasama ng isang mag-isama. Pagpalain din po ninyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain namin. Mga taga Pangasinan, mga taga Laguna, pangunguna po ng kapatid na Dadang, kanyang may bahay, kapatid na Totong, kanyang may bahay. Kaya na rin, ang mga taga Marikina, sumusubaybay sa ganitong gawain, pangunahin po nila Jojo, ang kanyang pamilya. Kaya na rin, ang aking mga kabat 79 na sumusubaybay sa ganitong gawain, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Gayun na rin, mga taga-Abra na sumusubaybay rin, pagpalain niyo po yung mga kamag-anakan ng aking asawa, panguna po ni Lady, pati ang kanyang asawa.
Salamat po, Panginoon, na sa gabing ito, muli kinatagpo mo ang aming pangangailangan. Salamat po sa iyong mga pangako. Panghahawakan po namin ito kasi naniniwala po kami sa pamamagitan ng itong mga pangako ito. Magiging daan ito para makita ang iyong kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na ngayon pa lang, sinagot po na ang aming paglapit na ito kasi pangako mo ito na ang lahat ng lalapit sa iyo ay hindi mapapahiya. At alam po namin, hindi kami mapapahiya kasi tutugunin mo itong lahat ng sinabi namin, tinaas po namin sa iyo kasi lahat ito hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron pa kayong katanungan o meron kayong mga bagay na gusto pang malaman tungkol sa mga salita ng Diyos sa ginawa po natin pag-aaral, huwag po kayong magtatubili. Nandyan po, magpa-flash po dyan sa inyong screen dahil gustong-gusto po namin na makatulong po sa inyo. O kung meron po kayong mga prayer request, huwag po kayong magtatubili. Mag-PM lang po kayo dahil gustong-gusto po namin kayong tulungan at gusto namin makalaya kayo sa mga bagay na umalay din po sa inyo. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus.